ng mga nagva-viral na video at bero pong kaugnayan dito ang MMDA, pati na ang mga motorista. May mga concern ang ilan nating mga motorista. Tungkol ito sa nag-viral na video, not for hire na video. Ibig sabihin yun, batay sa nakita ko napanood nandyan na ba? Si Ginoong Gabriel Go, Special Operations Group, Strike Force, SOGSF Head ng MMDA. Sir Gabriel, magandang umaga po. This is Aljo Bendio, sir. Aljo, magandang umaga po sa iyo, and of course sa lahat po na nakasubaybay sa atin itong umagang ito. Ayan, ano po ang tugon ng MMDA dito? Yung mga nag-viral na video dito, sir, kung saan sa tingin ko sa kanya yung sa kanya yung sasakyan, yung pick up na truck yon, tapos kinargahan niya ng mga kung ano-anong mga merchandise niya. Sinita ng MMDA dahil may paglabag na ito sa tinatawag na ano ba ito, not for hire, na mga dapat nakalagay, dapat may markang not for hire. Ano bang panuntunan talaga dito sa ganitong klaseng kautusan? Opo, Sir Gabriel. Actually, Sir Aljo, unang-una, ang mga sasakyan na pribado, whether it may be a van, a sedan, o kung ano man po ito, as long as private po ito, hindi po kinakailangan magkaroon ng tinatawag na label na not for hire. Dahil ito po ay pribado, as stated. Yun nga lang po, meron po tayong mga provisions na kung ang isang sasakyan, private vehicle, ay ginamit po, let's say, sa pagta-transport ng mga goods na kung saan tumatanggap po ng bayad, tulad po ng let's say, pagdi-deliver po through a transport system, for example, naglalamove po kayo, nag-grab po kayo, na kung saan ang sasakyan nyo ay wala pong kaukulang dokumento such as mga LTFRB franchise, doon po pumapasok ang violation ng colorum. Okay. Pero yung for hire po ay hindi po kinakailangan yan sa mga sasakyan na private vehicle. Sa videong itong nag-viral, sino po dapat dito ang may mali? As stated naman po ng ating butihing chairman, tayo naman po ang ating ahensya. Kung mali naman po, hindi po natin yan tinatanggi. So we accept the fact na nagkamali po ang ating enforcer doon po sa apprehension not for hire. Dahil unang-una nga po, hindi naman po kinakailangan ito sa mga pribadong sasakyan. At pangalawa, ay hindi naman po nagko-convene ng public transportation or meron pong tinatanggap na bayad sa mga sinakay niyang gamit. So this is not a delivery transaction. So private transaction po ito ng may-ari ng sasakyan. At bilang tugon po ng ating ahensya at ng ating butihing chairman, of course, ang pagkakamali po ng ating personnel, may kaukulang parusa rin po ito. So definitely, ito po ay may imbestigahan at magkakaroon po ito ng administrative violation. Wala ho bang proper orientation o training po ang ating mga tauhan, sir? Para masuri na maayos ang kanila sinisita na would-be o posibleng paglabag sa mga panuntunan ng LTO or franchise or even sa ating mga simple lang na mga traffic violations. Opo kayo, Sir Aljo. Opo. Actually, constant po ang ating mga education at re-education at seminar sa ating mga enforcers para po hindi nga po nagkakaroon ng mga ganong misunderstanding or misconception. However, meron nga po siguro tulad ng itong isolated case na ito na kung saan probably, sabi nga po ng ating chairman, I quote Attorney Don Artes, baka hindi nga po nakikinig during the seminar or during the training. So rest assured naman po, ang hakbang po ng ating ahensya, we will definitely reorient and constantly educate and magbibigay po kami ng mga seminars para hindi po maulit ang mga ganong pagkakamali. At idagdag ko na rin po, Sir Aljo, actually yung panguhuli po ng itong enforcer na to na kung saan hinuli po niya ng not for hire, unang-una, wala pong authority ang enforcer na ito na humuli po ng mga ganong violations considering it's an administrative violation na kung saan 2024 pa lang po may nilabas na na memo ang chairman or ang ating ahensya na kung saan special unit lang po ang pwedeng mag-apprehend ng mga colorum violation or mga administrative violations po, which is the special operations po. Ng MMDA o ng LTFRB or LTO? Ng MMDA po. MMDA. Specifically sa MMDA po. Opo. Meron po tayong specific
special unit na kung saan authorized to apprehend mga ganong violation. Anong disciplinary action na ipapataw nyo po doon sa enforcer? Well, Aljo, sad to say, no, dahil nga nag-viral po itong not for hire na video, meron din pong lumutang na isa pang complainant na kung saan tinuli po sila similar violation at hindi tinikitan. But instead of tinikitan, ang ginawa po, nagpa-GCash. Nako. So, patong-patong na reklamo at patong-patong na kaso po ang kahaharapin ng enforcer na kung saan, ito nga po, no, yung pagkakamali niya na panguhuli, meron palang mas worse na kung saan, meron pong pangungutong na lumabas. So, we're waiting for the complainant to submit the formal affidavit para umusad po ang kaso. And rest assured, sabi nga po ng ating chairman, definitely meron pong hindi lang po administrative but worse, no, kung ito po ay mapapatunayan, especially dun po sa GCash aspect, matatanggal po ang ating personnel. Ito ba yung the same traffic enforcer? Ang pangalan po niya, Natino o Matino? Natino? Yun nga po nakakalungkot, no? Isang enforcer nga po. Nako, yun na nga, sinasabi ko dito na meron talagang may mangilan-ngilan pa rin MMD enforcer. Ang sakit sa ulo po niyo ngayon dyan, sir. Oho. Yan, no? Alam nyo, as much as we want na disiplinahin ang hanay po namin, meron nga po mga pangilan-ngilan na tulad po ng itong pangyayaring ito. And actually, we encourage the public, no, kung meron po mga ganong instances, kayo po ay nakutungan, kayo po ay naabuso ng aming mga enforcers, huwag po kayo matakot, magsumbong po kayo sa amin, rest assured, actionan po natin ito. Dahil unang-una, tayo po ay nagbibigay ng disiplina sa kalsada. So definitely sa ating hanay, dapat disiplinado rin po tayo. Okay. May mga, alam nyo na, mga hirit ng ilang pumupuna sa isyong ito. Pabiro, may mga memes, naglalagay na sila ng not for hire sa kanila po mga sasakyan ngayon. Lalo na. Sir, ano po payo mo sa kanila? Well, meron na rin naman po tayong nilabas na isang paalala sa ating Facebook page ng MMDA na kung saan we remind the public na kung ang inyong sasakyan ay pribado naman po at hindi naman nyo ginagamit sa una-una pampasada, ginagamit po sa pag-transport ng delivery goods na kung saan kayo po ay nagpapabayad sa pag-transport ng mga gamit na ito, hindi nyo po kinakailangan na magkaroon ng not for hire or even an LTFRB franchise. However, kung ito po ay ginagamit sa pag-transport, let's say, ng mga pasahero, ginagamit po sa pag-deliver na kung saan tumatanggap po kayo ng bayad, we strongly advise and we strongly encourage na kumuha po kayo ng tamang prangkisa para kung kayo po ay sakaling mahuli at mapara, meron po kayo mga tamang dokumentong ipapakita at hindi po kayo mabibigyan ng violation na kung saan colorum violation po ito. Hindi lang po penalty but there's a chance na may impound po ang inyong sasakyan. Opo. May iba po ako, Sir Gabriel. Opo, kung mamarapatin niyo pong sagutin ang mga tanong na ito, tungkol naman ito sa text, email notices from MMDA. Opo, pwede ho ba kayo magsalita dito? Maganda ito NCAP violators, makakatanggap na ng text, email notices from MMDA? Well, ano naman po natin, no, kasama po yan sa hakbang na kung saan we constantly develop and we constantly upgrade yung systems po natin as regard to the non-contact apprehension. So isa po yan sa hakbang na kung saan we address the issue na mas mabilis na ma-notify po ang ating mga motorista na kung saan kung meron man silang mga violations. Dahil una-una, yung proseso na pagpapadala through snail mail, it will take days, no? So kung ang text blast po at through email, digitalized po ito, mas mapapabilis po ang pagtanggap ng inyong mga notices. Okay, basta wala ho links. Kasi pag may link, scam ho yan. Tama ho ba? Tama po kayo. Never po tayo nagpapadala ng any link na kung saan it will notify you unang-una na kayo po ay kailangan magbayad. Dahil ang pagbayad po na atin sa mga violations, meron po tayo mga proper channels tulad po sa bangko, online portal na nasa MMDA, ano po to, kumbaga yung tamang proseso o pwede rin po kayo sa aming ahensya magbayad ng yung mga violations. Okay. Itong mga text blast po natin, this is just a mere notification para malaman niyo po na kayo po ay may violation. Wala akong problema dito sa mga talaga may-ari ng sasakyan kasi nakarehistro po yan. Online na rin ang pagpaparehistro. Lahat
kinukuha ho ang mga impormasyon, cellphone, pati na ang tahanan, address. Paano po yung mga nakabili ng mga segunda manong na mga sasakyan? Well, Opo. yan, actually, it will also address that issue, no, na kung saan, unang-una, kung tayo po ay nakabili ng second hand or segunda Oo, manong oo. sasakyan, responsibilidad din po naman natin na ipatransfer ito sa Yun. ating pangalan. Dahil unang-una, worst comes to worst, in any scenario, kung ma-involve po sa aberya or let's say sa aksidente itong sasakyan, it's both ways po yan magkakaroon ng epekto. Kung kayo po ay nakabili na nakapangalan sa iba, kawawa naman po yun at kung sila ang madadamay. Kung kayo naman po ay nakabili ng sasakyan sa ibang pangalan at kayo naman po ang naka-involve sa accident, same case po yan. So it's our responsibility na ilipat po ang ating mga sasakyan sa tamang pangalan po or ownership. Okay, maraming salamat Sir Gabriel Go, Special Operations Group, Strike Force ng MMDA. Good morning. Good morning, sir. Mabuhay ka po. Good morning.